Hi guys, Adriel here. Welcome back to my channel. Channel 2. Hi. Nag-vlog ako today kasi feeling ko emotionally stable ako at kaya akong tanggapin itong mga sasabihin ko. But this vlog is just an update about my culinary internship in the United States. So the update is, na-move na naman yung aking second interview sa September. And I don't know how to feel about that actually. Parang gumuho na naman yung mundo ko actually, guys. Kasi nag-expect ako sa Monday, interview ko na. Tapos syempre malalaman mo na kung makakaalis ka na ba or hindi na naman. Ganon. Pero ngayon nalaman ko na hindi na naman ako makakaalis kasi nga na-move na naman yung aking interview. So, bakit na-move ang aking interview? Na-move siya kasi wala akong host company. Wala pa din akong host company. Kasi yung una kong host company, which is Monarch Hotel, Resorts and Casino, ay nag-back out sila kasi parang na-meet na nila yung quota nila for J1 interns. So, naligwak ako since nga yung una kong interview ay na-deny ako sa US Embassy. So, ano ba yung aking agency at paano ko silang nakilala? So, my agency is Placement International. At nakilala ko sila sa pamamagitan ng aming culinary school, which is Culinary Academy of Pastry and Culinary Arts. Nagpunta sila doon sa amin last year at in-interview kami ng isa sa kanilang mga partner host company. So, na-interview ako before sa Auburn for Alabama yata yun, if I'm not mistaken. Tapos dinecline namin siya kahit natanggap kami doon kasi very early pa lang yun. Parang February kami nag-start, parang 2 buwan pa lang yata kami nag-aaral, natanggap na kami, pwede yun. So hindi namin siya tinanggap. Syempre magbabayad ka na agad, tapos tatapusin mo muna yung schooling mo bago ka kumbaga magpa-process. Ang tagal-tagal pa ng paghihintay mo, tapos magbabayad ka na agad naman laking halaga. And then November or late November of last year, kinontak na namin sila ulit because we wanted to do the interview na ulit for other properties na this time. So natanggap naman kami nga sa Monarch, 2 kaming natanggap. Tapos nung interview na, okay naman, naging okay naman yung smooth naman yung interview namin with diba? Ang daldal naman ng isang telepono. Ayun. So natanggap kami dun sa Monarch. Tapos hanggang sa na-schedule na yung aming embassy interview at ayun nga, bumagsak ako sa embassy interview na deny dahil sa reason na sinabi ko kanina. Hindi ko pala nasabi, guys. The reason was hindi ko na-explain na mabuti sa consul kung bakit I'm a teacher here in the Philippines yet I will be needing a culinary internship in the United States. So I think that was the reason kung bakit hindi ako nakapasa doon sa interview. And then guys, nung bumagsak ako sa interview sa US Embassy, sinabi ko sa agency, their first reaction was tinanong kung bakit sa tingin ko ay bumagsak ako sa interview. And then ang kasunod na agad doon is mag-book na daw ako agad ng next US Embassy interview, which is parang for me, siguro manahimik ka na, nanggigigil ako sa'yo. Wait lang, magtatanong pa ako. Kakaliwa ba? Nakakaliwa. Dito tayo sa outer. Inner. Ay, inner ba? Baliktad dito pala outer. Okay. So ayun nga, ang una na reaction is mag-book na ako agad ng embassy interview right away. Parang kababagsak ko lang ngayon, parang alak pang time na i-process yung nangyari. Syempre yun, denial yun, 'di ba? Parang masakit yun sa sa pakiramdam mo, tapos agad-agad magbo-book na ng embassy interview. So March 15 yun, guys. March 15 yung embassy interview ko. Tapos
kahit na sinasabi nila sa akin na mag-book na ako agad ng embassy interview, hindi ko siya ginawa. Hindi ako agad nag-book until such time in April. I think that was April 10 yata. I forgot na kung April 10 ngayon. So nakapag-book ako ng embassy interview kasi kinukulit na nila ako mag-book ng embassy interview. So nag-book na ako. Ang na-book ko is May 21. And then after that, parang after lang ng ilang araw, bigla akong i-email ng agency na wala na pala akong host company, na nag-back out na yung Monarch Casino Resort and Spa. So, paano yung embassy interview ko? Wala na, kasi syempre wala akong host company. So, ang ginawa nila sa akin ay i-move ko yung embassy interview na nakaschedule for May 21 to early June. So, nag-book ako, nilipat ko yung aking schedule from May 21 to June 3, which is on Monday na nga. The reason why nila pinalipat sa akin yung aking embassy interview, yes, ay dahil nga wala pa din silang nahanap na aking host company. So, na-interview na ako ng ilan pang mga host companies. So, ayun, ilang host companies na rin yung nag-interview sa akin. Meron silang binigay na sa Georgia, meron sa North Carolina, meron sa Florida. Tapos last week na-interview din ako for California, which is Teleferic Barcelona. Tapos ano pa ba? Yung huli naman is dun din sa Alabama. Parang sister company siya nung unang nag-interview sa amin noon sa school. So, ayun yung mga kanilang ginawa. Which is for me, parang it's not enough yung ginagawa nila. Alam mo yon, I haven't received any emails from them for the longest time. Until such time, parang last week lang naman nagkaroon ulit ng parang mas maraming constant communications. So, if I am going to rate Placement International, I'm going to rate them out of 10. I will be rating them from now ngayon, as of now, siguro mga out of 10, 3 lang, kasi parang kulang yung efforts nila to ensure that their candidates will actually get hired, will actually makakapasa doon sa embassy interview. Dapat nasa kabila tayo. Hindi mo tinitignan yung mga arrows. Yung arrows dito biglang naging teacher ng di ba? Driving lesson. Pagka nagda-drive ka, tignan mo yung arrows. Merong mga arrows dyan, yung arrows nakapalikong ganun. So, ibig sabihin, yung mga pupunta dito, dapat lumiko. So, hindi ko ngayon alam kung dito sa Clark, ganun, mahigpit ba? Pero, tignan mo na lang din. Pag dumiretso siya, pwedeng dumiretso. Pero kasi, ganun yun. Tignan, yung arrow dito nakapadiretso lang, hindi dito nakapaliko. So, by the way guys, ayun nga, kulang yung efforts nila to ensure that their candidates would actually be hired and actually pass the visa interview. So, for the visa interview naman, ang masasabi ko doon sa part na yon is that medyo kulang yung training sa mga candidates nila. Kulang yung efforts nila para sa mga candidates nila. Parang isang beses lang kami kinoach para dun sa embassy interview. Which is, sobrang nakulangan ako doon kasi wala, yung mga sample questions lang yung papasok tayo dyan. Ayan na. So, ayun nga. Kulang yung efforts nila, guys. So, kung kayo ay Filipino and you are also aiming for an internship with Placement International,
I wouldn't suggest them because they made me feel, harap ka na dyan, no? Dyan na lang siguro. Because they made me feel like, na-depress ako ng very, very light. Actually, ngayon, mabigat na naman yung kalooban ko. Hindi ko pa din alam yung nararamdaman ko. So, nakaka-stress siya actually. What I'm worrying about talaga is the reaction of my parents, because if you have watched my previous vlog sa YouTube, you will know that my parents were actually the ones who finance everything. Alam mo yon, they finance my culinary school, they finance itong internship. Tapos sila din yung basta nag-effort sila lahat talaga. And I'm really feeling guilty that these things are happening, na parang feeling ko I don't want to say the word, but parang alam mo yung parang feeling mo naloko ka, yung ganon. So I'm really quite sad, super sad actually, di ba, pagka parang hindi ko na alam kung sad nga lang to maybe I'm also depressed already, kasi ngayon yung feeling ko na naman yung parang nanginginig yung mga laman ko, sobrang lungkot ko. Actually hindi pa alam nila nanay to, mamaya pa lang I asked the agency to actually mag-video call kami so that my parents can actually talk to them. And alam mo yun, and the reason kung bakit talaga ako sad is that walang income na dumadating. Mas maghihintay na naman kami ng ganong katagal just to ensure just to wait. Alam mo yun, hindi ko na alam talaga din. Grabe na. Tapos guys, hindi ko alam kung paano tatanggapin nila nanay ko yung fact na maghihintay na naman kami ng 3 months. Maghihintay na naman ng ilang buwan for the interview. Tapos syempre, interview pa lang yon. We're not yet sure if papasa na ako this time with the embassy interview. So, guys, please pray for me. Pray for me, guys. Because I really wanted to be part of the culinary industry. I really wanted to have an experience in the United States so that when I go back here in the Philippines, alam mo yon, mas mas equipped, mas may edge ka doon sa mga kalaban mo sa job. Mas mapipili ka kasi meron kang international na experience when it comes to cooking, when it comes to the kitchen, 'di ba? So, ayun lang naman talaga yung gusto ko. Kahit naman hindi na ako makabalik ng US after this 1-year internship, I'm fine with that. As long as I will be part of the culinary industry na, pwedeng dito, pwedeng abroad, but I just wanted to be part and exercise my culinary skills. Pero syempre guys, I'm still praying for the better, and I have faith in the Lord that He is going to do something awesome in my life, and I know that everything na pinagdadaanan ngayon is just a preparation for something bigger that He is going to give me, and I claim that in the name of Jesus. Bye na guys!